Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 7 to 13, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataban na po sa inyong mga comments, sa mga nag-like, nag-hype ng aking video, sa mga di nag-skip ng ads, sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat, as in. God bless you all. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, para sa personal reading is dumirect na kayo sa aking Facebook Messenger. Ilalagay ko sa screen para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo sa Sagittarius Energy reading. Vice versa, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan naman ng gender mo, babae, lalaki ka man. At syempre, gawin yung guide yung mga warning ha, hindi yung negative. Warning yon, kaya kayo binibigyan ng warning kasi gusto ni universe na maging safe kayo at mapabuti kayo. Kung isipin nyo na negative yon, ay naku po, baka mamaya hindi nyo na makita at hindi na kayo bigyan ng sign ni universe. Diba? Pero nasa sa inyo naman yan, choice nyo naman yan. Kayo naman ang mag-aano ng sarili nyo. Okay, meron kang 8, 18, 23, 29, 13, Pisces, Libra, Virgo, Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Sagittarius. Okay, magkakaroon ka daw, mafe-feeling emotions kayo. Siguro may mga kalungkutan o malulungkot or konting sadness lang sa iba sa inyo. Bakit nangangati yung mata ko? Diba? Yan na nakikita ko sa iyo. Bari sa tao makakasalamuha mo, makakausap mo. Yan. O kaya karelasyon mo, taong malapit sa iyo. O may mga bagay ka na sitwasyon na ikaka-emotional mo. Hindi ko alam kung anong aspeto ng buhay mo yan. Basta may kalungkutan o magiging emotional ka raw. Sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon na mahahata ka daw ng nakaraan. And then, magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa isang babae. Pwede rin sa iba sa inyo na itong babae na to makapagbibigay sa iyo o nakapagbibigay sa iyo ng alalahanin. Babae man yan o lalaki, ha? Pwede na doon sa point na yon. Taong malapit din sa iyo. May mga aso, pusa ba kayo? Yan. Yung iba sa inyo, ang nakikita ko sa inyo, there's a new member of the family. Pwedeng may buntis, mabubuntis, manganganak, or pwede rin kung may mga adoption kayo o kaya naman kung may mga alaga kayong hayop, di ba? Yun. O kaya baka may titira sa inyo o kaya kung ano man yan. No? At mag-ingat din kayo sa daga. Palagi ko sinasabi sa inyo yon, yung mga pupo, ihi nila o yung mga ano nila, ingat kayo. Baka makagat, may hamster ba kayo? Baka makagat kayo, mag-ingat kayo. Na dito rin yung point na magkakaroon ng mga pagpipintas. Pwede rin kasi yung babae na yon o yung mas bata na yon o ispipintasan ka or ikaw pipintasan mo siya o may masasabi. No? Matanda man yan, bata, kaedad mo man yan, kung sino man yan. Basta yun. May mga kapintasan. Ikaw sa kanya or makaka-receive ka. Dito rin yung point na may mga oras, panahon, pagkakataon na parang nasayang o nasasayang or masasayang na doon sa point na yon. Siguro may mga parang wasting time, mga ganon. Yun na nakita ko. Mag-ingat na lang kayo, no, sa mga ganon sitwasyon, kung saan at kanino at ano man yan. And then nandito rin yung stressful, may mga nervyos, kaba, or may mga disease no? Baka may taong may sakit talaga or magkakasakit ka or very sensitive ka or someone who's connected sa'yo. Pwede mga nabanggit ko kanina. And then sa iba, losing something valuable. Oh my God, talaga. Pwede rin kasi mailelet ko ka sa iba. Sa iba naman dito may pagnanakaw. Marami ibig sabihin na pagnanakaw. Pagnanakaw ng pera, pagnanakaw ng karelasyon, pagnanakaw ng identity, pagnanakaw ng something, mga ganyan. O kaya is may mga mawawala na mga bagay-bagay, baka mahulugan ka, mga ganyan.
mag-ingat na lang din kayo, no? And then, sa iba is, may tao na very loyal sa'yo, or maybe ikaw ang very loyal sa kanya, pero nakakaramdam ng lungkot o may lungkot na mararamdaman. Yun ang nakikita ko dito. There's an end of a situation. Sa iba, may bagong beginning din, may bagong simula na magaganap o mangyayari. New beginning, kumbaga, na doon sa point na yon. Someone's playing, parang na doon sa point na yon. Pwedeng may taong mapaglaro or may mga sitwasyon na mapaglaro sa sitwasyon mo, no, Sagittarius. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwedeng sala sa init, sala sa lamig, mga ganun. Or may taong nilalaro ka, or may tao na nagiging mapaglaro, o yung sitwasyon mo, no, nagiging mapaglaro this time. Pwedeng na doon sa point na yon. Yun, tingnan natin ang iyong energy. May iba dito, depression eh. Ano, okay ka lang ba? May bata rin ako nakikita eh, no? Energy. May nawala ba? Pwede rin na magiging emotional ka kasi sa mga, basta may mga emotional sitwasyon eh. Lungkot, stress, anxiety. Energy ni Sagittarius. Pwede rin pag-aalala. Energy ni Sagittarius. Magician. Ay, ano tayo yung ano? Ano po ito? Energy ni Sagittarius. Energy po niya. Thank you. Okay, and ay, devil. Sabi ko na nga, be. Kaya pala may ganito, no? Okay, energy mo. Energy mo. Loka ako dito. Okay, energy mo, syempre nandun yung point na meron ka mga dadasalin o you praying something o may mga imamanifest ka na sitwasyon sa iba, sa inyo. When it comes sa yung energy, ang nakikita ko kasi sa iyo dito is may mga loss of control situation na pwedeng maganap sa buhay. Pwedeng andun yung point na may mga naganap noon na muling magaganap muli ngayon. Kaya malo-loss of control ka. Pwedeng iba dito may mga kaguluhan, mga pagbabago, may mga pagkagambala na sitwasyon sa buhay. Ganyan. Ibig sabihin, parang halimbawa, tuloy-tuloy na sana, tapos may magdi-distract pa, magkakaroon pa ng obstacle, mga ganon. O kaya sa iba sa inyo is, energy mo, stagnant ka, you're feeling stuck, stagnant. Yung iba, sa iba naman dito is, nandun ka sa point na siguro mas more kang magpo-focus this time sa sarili mo, sa trabaho mo, sa pera mo, sa stability mo. Sa sarili mo, ganun. Yun na nakikita ko sa dito. Energy mo rin, you feeling trapped. Yun na nakikita ko sa dito. Tapos, may mga sitwasyon daw na mamamanipulate ka or makokontrol ka. As in, makakaramdam ka ng mga pain na sitwasyon, ganyan. Pwede may mga battle ka na susuungin, o may mga deep wound ka na mararamdaman, pwede may mga pananakit na magaganap sa'yo, pananakit ng buto-buto, kasukasuan, basta may mga pain, kalamnan, mga ganyan, may mga pain ako na nakikita sa iba sa inyo. Tingnan natin yung parating sa iyo. Parating kay Sagittarius. Pwede rin naman makakausap ka na doon ka makakaramdam ng painful, di ba? Mga ganun. Parating kay Sagittarius. Ay, ano ba yan, ate? Mate.
Sagittarius, ang parating sa iyo. Oy, i-reverse nyo to ha. Hindi yung sasaw-saw kayo dito. Naku naman. Use your intuition naman. Matatalino naman kayo. Okay. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, Sagittarius, ang nakikita ko sa iyo dito is may taong galit sa iyo. May taong magagalit o may galit sa iyo. Yung iba sa inyo nai-evil eye kayo Yung iba sa inyo naba-black magic kayo. Yung iba sa inyo may nagpapalipad hangin sa inyo. Yung iba sa inyo may nag-iisip na sana is ma-misfortune kayo or magkaroon kayo ng bad luck. But still, there's a bad luck happen into your life. May mga sitwasyon naman sa iba na pwedeng ma-delay, i-delay, or magkakaroon ng pagpapaliban. Sa iba sa inyo, may mga sitwasyon na uuliting muli, babalikan muli, mauulit muli, mangyayaring muli, paulit-ulit. Sinabi ko na yung past, present, future tense, mga ganyan. Sa iba naman sa inyo, yun nga may mga kasagabal, kaguluhan, pagbabago. Iba sa inyo, parang nilalabanan niyo yung may mga paglaban sa sitwasyon na kaganapan. Halimbawa, ate ano ba yun? Halimbawa sa relasyon. Nakita mo na yung mga red flag when it comes to connection. Halimbawa lang tapos nagbulag-bulagan ka, hindi ka pa rin kasi mahal mo, di ba? Nilalabanan mo yung mangyari. Ibig sabihin, kumbaga inaalis na sa'yo ni universe, pinapakita na sa'yo universe yung mga red flag sa buhay mo, pero dermatology ka, di ba? Mga ganun. Parang nilalabanan mo yung pagbabago na pwedeng mangyari sa buhay mo, mga ganun. Well, it's your choice naman din, di ba? Kasi meron ka naman din matututunan dyan. Parating din sa iyo, may nakikita ako na tao na disloyal. May mga depression, negativity, may mga sitwasyon na mawawalan ka ng pag-asa, or there's a hope of loss, o kaya may mga sitwasyon na malelet down ka, or may taong hahatakin ka pababa. Vice versa. May mga toxic situation, toxic relationship, toxic connection, or may mga pagkokontrol na sitwasyon. Andito rin yung point, mga papers and documents ako na nakikita sa iyo, Sagittarius. Pwede rin kasi ito yung sitwasyon na kailangan mong asikasuhin. May marireceive ka, babalik ito, o kaya uulitin mo muli, asikasuhin mo, may ipapasa ka. O ano man papers and documents yan. Sa iba naman, sana hindi kayo ito, no? Mga walang ipon na pera, no? Or pwede rin naman na baka ma-overspending ka, no, mag-ingat ka pa rin. Or baka naman din sa iba sa inyo, maloko ka, mag-ingat na lang kayo. Sa iba naman, sana lahat kayo may trabaho. May nakita ako na either mawawalan ka ng trabaho, wala kang trabaho, or pwede rin kasi ito is merong magsasabotage sa'yo. Sabotage. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Parating sa'yo, may mga time daw na mananakit daw yung ulo mo, yung paa mo. May pain ako na nakikita sa iyo, no? Nandito rin yung point na magkakaroon ng mga jungling situation. Iba sa inyo may mga multitask, multiple priorities kayo na gagawin. Sa iba sa inyo, may mga business ba kayo? Malaki man o maliit yan, baka busy rin kasi yung iba, magkakaroon ng mga pagpaplano, pero may darating na abundance sa iba sa inyo within the 11 days, 11 weeks, 11 months, or by this 6 June, sa June mismo. Sasabi ko, ano ba yung 6 June? Pwedeng na dito sa June. Yan. And then, andito rin naman yung enlightenment, ibig sabihin, magkakaroon ng positive outcome din naman kahit paano sa buhay mo. Makakaramdam ka after 7 days, 7 weeks, 7 months ng peace of mind. Parang after the hardship, after the difficulties happen, makakaramdam ka ng peace of mind. Ganon. Or may taong magbibigay nito sa iyo. May nagmamatsyag, may taong may interest sa iyo. Iba dito busy, no? Magiging busy kayo.
Alam mo ba na may babae ako nakikita dito? Siguro hindi kayo lahat ano. Meron akong babae na nakikita na haharasin ka. Pwedeng galit siya sa'yo, or magagalit ka sa kanya, o hindi kayo magkakasundo. Kasi may taong may galit, o tampo, o kung gaano man siya kaano sa'yo. Yun na nakikita ko dito sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mas batang tao na hindi ko alam kung lalambingin ka niya, mahihilingin siya sa'yo, or may papahiwatig siya sa'yo, or may ganon ako nakikita. Mas bata to sa'yo. As in, kukonek sa'yo. Tingnan natin sa Sagittarius ang dapat mong iwasan. Meron kayong meron kayong importanteng bagay o sitwasyon na gagawin. Parang iba dito mga mega project, mga proyekto, pursuing, may mga ganun sitwasyon. May mga bagay ka na ika-clarity sa iba naman Yan, parang gagamitin ng iba sa inyo yung karunungan niya to clarity yung sitwasyon, to decide, mga ganyan. May mga malaking pagpapasya ka na gagawin this time. May mga malalaking focusan ka this time. Tingnan natin ang dapat mong iwasan, Sagittarius. Dapat mong iwasan ng Sagittarius. Uy, lalala. Okay, dapat mong iwasan ang taong nakakonect sa'yo na mas bata sa'yo. Sabay ganun no? Well, baka vice versa naman, di ba? Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mga bagay na pwede ka ma-frustrate. Yung mga makakausap o makakasalumuha mo na doon ka mapuprostrate o mga action o gawain mo o decision, no? Iwasan mo, syempre, yung mga tao na mahilig sa chismis, babae man o lalaki, o kaya kung makikisawsaw ka doon, hindi rin siya makakaguda, no? Ano ba mapapala mo doon, 'di ba? Wala, 'di ba? Wala, hindi ka naman tatalino doon. 'Di ba? Kung makikisawsaw ka, well nasa sayo na 'yon. Eh baka naman ikaw yung founder, wag naman sana, 'di ba? Kasi hindi naman nakakatalino 'yon, nakakabobo pa nga 'yun. Okay, iwasan mo yung mga taong manggagamit, iwasan mo yung mga taong hindi magsi-same page kayo, iwasan mo na magkaroon mga conflict situation, iwasan mo yung mga kawalan ng pagkakaisa, hindi pagkakasundo, mga puot o galit, yan. Iwasan mo yung mga taong makasarili o sakim, or kung ikaw ito, wag lang din. Basta iwasan mo palagi na hindi mo rin alagaan yung sarili mo at mahalin mo yung sarili mo, no? Iwasan mo rin, syempre, yung mga taong nasa paligid mo na alam mo naman na niloloko ka lang, ginagamit ka lang, ganyan. Mga cheating situation. If you're a cheater, iwasan mo yon. Kung may mga taong cheating din, iwasan mo or wag ka makisawsaw doon sa sitwasyon. Iwasan mo na magkaroon ka ng unhealthy lifestyle. Yung overspending, mas maraming lumalabas kaysa sa pumapasok, hindi nakapag-ipon ng pera, katamaran, o kaya is malak o progress ka sa mga bagay-bagay, magkaroon ng mga pagpapaliban, at hindi mo gamitin na iyong common sense. Iwasan mo yun. When it comes to common sense, alam mo naman na mag-aaway na, alam mo naman mag-aaway na yung dalawa mong kaibigan, pero manunulsul ka pa. Diba? Common sense na lang para ikaw magbibigay ng fire. Alam mo naman yung baso ay masasangga, pero hindi mo itinabi. May dumaan, nasangga nga, nabasag, na-stress ka pa, 'di ba? Parang iwasan mong hindi gamitin yung common sense kung saang aspeto ng buhay mo 'yan, okay? Yan ang nakikita ko sa iyo dito. You need to use your head when making a decision making, Sagittarius. Palagi ko sinasabi sa inyo, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. Okay? Sa ngayon, kailangan mo na magdesisyon. Kung may mga bagay na kailangan i-let go, i-let go. Kung may mga bagay na sitwasyon na kailangan ikat, ikat. Tsaka yung mga taong very possessive. Alam mo naman siguro yung mga taong possessive, di ba? Mga demanding, seloso, selosa, kala mo caring pero plastic,
mapang-angkin, kung ano man yung inaangkin niya, mapagmataas, mga ganyan. Tingnan natin yung love mo. Basta i-research mo na yung possessive. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Sagittarius in love, please show me. Sagittarius. Okay, kung single ka, meron nga. Dalawa? Kung single ka, may dalawang tao ako nakikita. Musta po siya, ate? Siya ba dito, dalawa or tatlo, parang ganon. Pero may bata no? Ako nakikita. Or mas bata to sa'yo. Yung isa. Maring dalawa, tatlo, or mas bata to sa'yo. Yung isa. Pero ang nakikita ko yung isa dito, makikilala mo to sa isang event. Parties, event, friend to friend, mga ganyan. Sa iba naman sa inyo, maari nakakausap mo na to. Okay ba siya, ate? May nagsisinungaling kasi. No? May nagsisinungaling. Kaya mag-ingat ka na lang. Slowly but surely. No? At sana hindi kayo nagsisinungaling. Kung kayo naman is nagkahiwalay nito, nagkaroon ng paghihiwalay. Hando na rin yung humiwalay, hando yung paglaya o bumitaw talaga yung isa sa inyo. Yan. Parang alam mo, you're sacrificing something with nothing. nagsakripisyo ka talaga nang wala kang napala at ikaw pa yung naabuso. Alam mo yung ikaw pa yung tatalo, kumbaga. Diba? Hando sa point na iyon. Nagkaroon ng third party, pagsisinungaling, sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko dito kasi is gusto niya ng getting together or pwedeng nag-uusap na rin kayo or sa iba dito is they thinking of you, nagtitingnan niya yung mga social media mo if you have, o kaya nagtatanong-tanong sa iba naman, nagtatanong-tanong siya sa mga kakilala mo o nag-i-spy siya o nandun yung thinking. Nagkakaroon kasi siya ng nagkakaroon siya ng kaba or sa iba ng kaba, takot, hindi niya alam kung tatawagan ka niya, ite-text ka niya, nagkakaroon siya ng ganung sitwasyon. Pero sa isip niya, gusto niya kang kausapin niya or gusto niya ng getting together. Yun na nakikita ko. Kung kayo naman is may third party relationship, kitang-kita, di ba? Meron. But you still manifesting pagdating dito sa sitwasyon na makita ka naman niya or mapili ka niya, no? Pero sarili mo yan imulat mo lang yung mata mo at ikaw naman bahala ka naman dyan diba? Kung sa tingin mo na worth it ka pa dito sa relasyon na to, why not, diba? O baka naman kasi may anak din yung iba kaya hindi ka rin makaalis. Pero kung kaya kung hindi ka makaalis, may anak ka man o wala, mag-focus ka sa sarili mo. As in, i-enjoy mo yung sarili mo. Yun na nakikita ko sa'yo. Kasi dito na yung pagiging narcissist nitong tao na to. Mapagpanggap na talaga. Hando yung betrayal, pagtataksil, ganyan. Kung kayo naman is walang third party relationship, kung wala kayong third party, alam mo yun, yung point na na-enjoy mo naman yung relationship na ito. May mga bagay siya or ikaw sa kanya, may mga bagay siya na gusto niyang sabihin, ibigay sa'yo, pero hindi niya magawa. Kasi wala siya. Hindi ko alam kung ano yung wala siya. Pwedeng wala siyang pera or may gusto siyang ibigay pero hindi niya magawa kasi may mga bagay siya inuuna, pwedeng nahando sa point na yon. Handun yung partnership, no? Handun yung caring, handun yung strong connection, handun yung attraction sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko nga lang is handun yung happiness, kumbaga, no? You will enjoy yung effort na naibibigay mo sa kanya, siya sa'yo or ikaw sa kanya, ng bawat isa. Pero, ang nakikita ko dito, isa sa inyo sinungaling. Or may hindi sinasabi. Yun ang nakikita ko. Meron. Well, nasa sa'yo na yun.
At alam ko na alam mo naman yun. Kasi palagi naman nangyayari to sa'yo, di ba? Meron. As in, meron. Tingnan natin yung money mo. Money ni Sagittarius. Money and trabaho to Okay. Sagittarius, may idadagdag ako na another message dito. May nakikita ako sa'yo na there's a delay May delay na magaganap o mangyayari. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo yun. Tapos, meron daw ako nakikita na doctor, hospital, confine, magpapacheck up, o may mga maintenance. Yun na nakikita ko sa'yo. Your money, trabaho. Sagittarius. O baka may mga kailangang magpa-check up, di ba? Okay, when it comes sa yung money and trabaho, okay. Pagdating sa sitwasyon na ito, ang nakikita ko sa iyo dito, sa trabaho mo is may mga, sa iba dito, nagkakaroon ka ng pag-iisip, no? Ng mga bagay na you want to success doon sa sitwasyon. Siguro mayroon ka na mga sitwasyon this time na magbibigay ka talaga ng effort mo sa trabaho mo, sa kaperahan mo. May victory and success ako nakikita. Sa iba dito, iniisip niyo yun. Sa iba dito, magpuput effort ka. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo is you are moving forward na talaga sa bagong mga plano mo, sa mga bagong simula na magaganap pagdating sa iyo, kumbaga patungo ka na sa success, no? Patungo ka na doon sa future na maganda. Yung kasi magkakaroon din ng mga pagtatapos na sitwasyon, siguro kung may mga hardship situation, difficulties, naging matumal o hindi naging maganda yung takbo ng sitwasyon sa trabaho o sa pera ngayon is umuusad ka na, no? Nandun ka na sa point na iyon. Ako nakikita sa iyo. Andito rin yung point na maaring iba sa inyo, baka lilipat kayo. Yan, may mga paglipat. Kung ano yung mga ililipat. Doon sa transformation, ako na nakikita. And may new start sa iba. Sa iba sa inyo, may mga bagay doon na kailangan nyo ayusin. O may mga bagay ka na isa sa ayos maybe this time. Sa nakikita ko dito. Pwede ako magdagdag ng, may dadagdag ako ha. Mag-ingat kayo sa pagta-travel nyo, mag-ingat kayo sa vehicles. Kung nagda-drive ka, nagta-travel ka, naglalakad ka, at kung basta may ganun ako nakikita, ikaw sa man is connected sa'yo, mag-ingat kayo. Hanggat maaari, mag-ingat kayo. Hindi ko naman kayo tinatakot, diba? Yun na nakikita ko sa'yo dito. May nagmamatsyag sa'yo, no? Mag-ingat ka raw, oh. Devil na naman. Alam mo, may tukso. Tukso, layuan mo ako. Mag-ingat ka raw, oh. Bakit po, universe? Meron daw na, merong nangyari noon. Mauulit siya eh. Di ba nakita ko na rin kanina yun? May nangyari noon na mauulit. May mga bullying, mag-ingat pala kayo, no? Iba dito mananakit daw yung likod, balikat, batok, balakang, basta bandang likod yung nakikita ko sa iba. Arigato namaste.